niyo po ba yung pag-testify ni NBI Director Melvin Chicago Matibag sa Senado, sa impeachment court? Hindi ko natapos dahil may klase ako kagabi. Opo. Hindi ko natapos. Opo. Pero ano po naramdaman ninyo na siya ang inuurirat sa mga bagay na nangyari nung panahon ninyo? Yung portion na yun, inaabot ko pa, no? Nawang nga ako dun sa cross-examiner, paulit-ulit tungkol dun sa subpoena. Ilang ulit nang sinabi ni Director na is not yet a director at that time. Paulit-ulit, may tanong pa na, hindi mo napirmahan ito. Pinirmahan mo ba ito? Paulit-ulit. Kung nung ako'y judge pa at yung mga ganong klase ng cross-examination, pupukin ko ng cable sa ulo. Masyado naman mainit ang ulo niya. So, ganun katindi ang pagkainis niyo doon sa defense lawyer, sa cross-examination? Alam nyo, naiintindihan natin naman na trabaho nila yun, talagang ganon. Pero kailangan naman may common sense naman tayo ng konti. Hindi yung nagmumukha tayong tanga sa madlang people. Pero totoo naman na talagang wala talaga dun, wala pa noon panahon na at kayo pa ang nakaupo noon na NBI director. Kaya nga ho ang sinasabi hearsay na lang itong sinasabi ni Director Matibag. Hindi ho ba dapat kayo ang ipinatawag nila? Bilang testigo. Bilang testigo. Wala ho bang ganong imbitasyon sa inyo? Wala pong imbitasyon sa akin ng prosecution. Pero nabasa ko sa isang news na inilagay ako ni BP Sara as one of her witnesses. Pero walang formal information na ibinigay sa inyo? Wala po. Nabasa nyo lang sa dyaryo? Opo. Okay. Doon po sa investigasyon na ginawa po ng NBI, ang sinasabi po ni Director Matibag sa ngayon meron daw pong active at continuing threat sa Pangulo. Do you share the same view, Director? Alam nyo, talaga naman pagka ikaw ay Pangulo, talagang may continuing threat sa iyo. Yun ang ano namin. Kaya nga nakita nyo ang higpit ng pagbabantay sa ating Pangulo. Hindi lang sa Pangulo, sa mga matataas nating opisyal, talagang meron laging bodyguard, may close insecurities. Talagang na prone sila sa mga threats. But in relation to VP Sara's supposed threat, Director? Ayun po. Nung sinulatan nga namin siya at lagi siya nagsasabi na mayroong threat sa kanya. At kaya nga gusto naming malinawan na, ma'am, ali kayo dito, imbestigahan din natin yan. Kasi mandato namin ho yun lahat ng matataas na opisyal magmula sa Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President hanggang sa Chief Justice, pagka may threat po sa kanila, pasok ang NBI. Mandato po namin yun. Hindi po, klaruhin lang po natin yung active threat. Klaruhin ko lang po, Director. Sabi ni Director Matibag, may active at nagpapatuloy na threat in relation to the supposed grave threat committed by the Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba'y naniniwala na tapos pinlay pa yung kay Baste, na video na ulo lang ni Presidente Marcos ang kailangan. So pareho ba kayo ng opinion doon? Pasensya na kayo at para na ako si Atty. Biluan dito paulit-ulit yung tanong ko Opo. Hindi po. Naniniwala po ako diyan at sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Director Matibag na dahil doon sa utterances ni Baste at saka ni BP Sara ay may mga tao na sumasampalataya sa kanila at nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Kaya hindi lang threat sa Presidente, pati sa ating national security naapektuhan na ho Threat sa national security. Ito mabuti, Judge, Director, na nabanggit nyo na inimbitahan ninyo, pinasabihan ninyo si BP Sara nung sabihin niyang meron siyang may threat sa kanya. Kasi yan po ay isa sa mga ipinupunto ng mga nagtatanong sa impeachment trial na inimbestigahan ninyo yung threat sa Pangulo
pero yung sinabing threat sa pangalawang pangulo ay hindi naman ninyo pinansin, hindi ninyo inimbestigahan. Nung huling ma-interview namin kayo, binanggit nyo na yan na sinulatan ninyo, pinasabihan ninyo ang Vice Presidente na kayo ay magsasagawa ng investigasyon at iniimbitahan ninyo sa NBI. Apo. Pero hindi ho nagpunta. Hindi po nagpunta. 2 beses po namin pinuntahan yun, pero abogado lamang niya ang nagpunta at nagbigay ng sulat. Yung una po ay busy siya. Yung pangalawa naman ay talagang ayaw na niya magpunta. So hindi po totoong binaliwala ninyo o hindi ninyo pinansin yung sinasabing pag may pumatay pag ako'y pinatay, patayin nyo si ganito. Yung sinasabi niyang banta rin sa buhay ni Vice Presidente ay hindi totoong hindi ninyo pinansin. Yung pinagbasihan niya kasi yung tanong ni Princess Maui. Isang vlogger. Opo. Sinasabi na ma'am yung Operation Romanov. Ayan. Ngayon, yung Operation Romanov na yun, inalam namin ho yun at nakita namin na yung Romanov na yan ay nagmula yan kay Mayor Baste. Nung sinabi niya na sa isang press ko ng Maisog. Sinabi niya na bago ka, before you go to bed, sa Pangulo, remember Romanov, remember Mussolini, remember what happened to your family in 1986. So, nanggaling po yun kay Baste, yung Romanov. Nagtataka ako kay Princess Maui, bakit biglang naging threat na kay Vice President? So, hindi namin masyadong inano yun. Binigyan ng pansin, pinanood agad namin lahat ng yung tungkol sa Romanov, pati nga yung nasa Netflix yung Romanov, pinanood namin lahat yan. At hindi naman talaga threat yan. Sa Vice Presidente. So wala pong, sa inyong pag-iimbestiga, ay wala rin, bukod do sa binanggit na Romanov, wala rin kayong na-check o na ulinigan o na lamang threat sa Vice President? Wala po. Wala man lamang po kaming information na pag-uumpisahan namin ng investigasyon. Ganito po ang kaibahan kay President, yung threat kay President Bongbong ay may nagsalita Yung nagsalita, ito yung nag-threat at sinasabi niya kung sino yung papapatay niya. Yung tatlong tao, yung Presidente, First Lady at saka Speaker of the House. Samantalang yung sinasabi ni Ma'am BP na threat sa kanyang buhay, wala man lang kaming maumpisahan na o sino ba yung salita na yun, ma'am? Sino bang kanino nyo nalaman? Zero po wala po kaming mapag-umpisahan. Hindi siya nakipag-cooperate sa amin. Kung nagpunta siya sa NBI at sinabi niya na ganito, ipapasupin na namin yung mga tao na pinaghihinalaan niya. So in so far as NBI is concerned, at least during your time, wala pong threat kay VP Sara? Yun po, lagi lang ang pardon me hindi sa may kinikilingan ako, pero nagsusumbong lang siya lagi sa kanyang mga pahayag sa social media, sa media. Pero yung formal na pumunta siya sa aming opisina at bigyan kami ng information tungkol sa threat sa kanya, ay ayaw niya po makipag-cooperate. Baka walang tiwala sa inyo. Yan na nga ho ang mahirap na kung ang isang institusyon ng pamahalaan ay hindi mo na pinagkakatiwalaan, talagang chaos ang mangyayari sa ating bayan. Okay. So ang nakaupo ngayon sa trial ay yung pumalit sa inyo, si Director Matibag. Sa tingin nyo, sir, ay natibag ba ng depensa si Matibag? At naibibigay ba ni Director Matibag ang mga dapat niyang sabihin talagang mga impormasyon? Kasi lahat yun marami doon parte nung kayo pang nakaupo na director Ayun, yung mga testimony niya naman na makukonsider na rin yun na first-hand information niya because yung mga papeles, yung mga ginawa naming investigasyon ay naiwan sa NBI at nabasa niya lahat yun. Ganun po. Na-turn over naman properly Opo. May mga tanong din ho sa sa NBI director. Bakit nung iba ang may nagbanta
ay yung teacher, 'di ba? Yung teacher hinuli kaagad. Bakit dito hindi ninyo kaagad hinuli si BP Sara? O kaya hindi ninyo hinuli ang iba pang sila Baste o sino mang nagbanta rin sa Pangulo? Ayan po, ang binabanggit nyo ay isang Ronel Mas. Opo, Yes. tama po. Oo, teacher. Nagbanta po kay Presidente Duterte, magbibigay siya ng 50 million kung sino papatay kay Presidente Duterte. Yun pong case na yan, 1920 nangyari, hindi pa rin ako direktor. Oo. Pagkatapos napag-alaman ko na yung case na yan ay dinismiss ng korte because yung warrantless arrest na ginawa ng mga NBI agents at that time Oo. ay hindi ayon sa procedure. Opo. Hindi tama. Hindi nabigyan ng karampatang due process yung Mas. Kaya na-dismiss ang kaso. Ito yun ng korte. Opo. Ngayon po, tayo, judge tayo Hindi tayo gagawa ng pangalawang pagkakamali na ganun. Kaya inilagay natin sa wasto lahat ng investigasyon. Pero ano po ang tamang gagawin doon? Halimbawa, andun pa lang tayo sa punto nung kay sa teacher, kay Mas. Palagay ko itupina rin, paliwanagin kung sinabi niya to, preserve agad yung kanyang threat. Hindi yung dakmain. Oo. Yung warrantless arrest, hindi na applicable yon. Hindi po. Okay. Last na lang po, Director, yung nabanggit nyo kanina na although wala namang official communication sa inyo, walang sulat, nabasa nyo lang na inilista kayo ng kampo ng defense para po mag-testify for VP Sara sa impeachment trial, kayo bilang dating hukom, ano kayo doon? Magiging hostile witness ba kayo doon? Parang gano'n na nga ho. Alam nyo, nagbukas agad ako ng libro. Pagka witness ka at ayaw mo magpunta, pwede kang tumanggi. Hindi po pwedeng tumanggi. Unless meron kang malubhang karamdaman, ganon. Pero yung ordinarily, hindi ka pwedeng tumanggi na sabihin mo na hindi naman ako witness dapat para dyan. Ganon po. So you are willing to appear before the impeachment court kahit dun sa party po ng defense? Kung masupina po, ay pupunta ako. Walang supina, hindi ako, kung maririnig ko lamang sa radyo, sa TV na ako'y iniimbitahan ng impeachment court, hindi po ako pupunta. Oo nga pala. Ito, pahabolo, Director, yung sa hitman, yun ba tinuntun nyo rin? Meron din ba kayong na-confirm o na-follow up na kung sino talaga yung kinausap na assassin o hitman? Alam nung panahon na yun na talagang nagsasaliksik kami, kumukuha kami ng information, talagang hindi kami tumitigil during that time. Ngayon, binigyan lang ng emphasis ni Director Matibag na this April this year, naggawa na siya ng special task force to go after that kung sino man yung kinausap ni BP Sara. At sabi ho, meron silang person of interest.